Publiko, Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayan siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz General and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Siyempre, gid lang ang nagtulod sa akon na mag-gulpi untat sa pagka-OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Doon nahadlok man ko nga at that time grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga mabuntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga
mga gitanong nga kakao ang matamat na dadamo. Kag dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito ko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natunan. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kada dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang na mambal natin nga doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Kag ang DA, madamo na sila sang ginpangatag sa ako ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HBCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HBCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton yung mga tagpalamati, sa aton yung mga viewers via online, sa aton yung Facebook live streaming, sa aton yung mga farmers, sa aton yung mga fisher folk, sa tanan naton yung mga agricultural technician, ang aton man ng mga municipal agriculturist, ang aton provincial agriculturist, ang subuman, ang aton yung city agriculturist. Ginatamihan man naton ang Regional Executive Director sa DA Western Visayas, Director Dennis R. Arpia, kagang aton mga Regional Technical Director for Research and Regulation, Director sa Edina B. Cuello, and for Operation and Extension sa ating OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the men and women of the Department of Agriculture Western Visayas, sa mga attached agencies naton,
maayong aga sa atong tanan. Isa na naman kaadlaw, panibagong mga impormasyon ang atong pag-diskusyonan, ini may kaabtanan sa pinaka-latest nga mga updates sa National Meat Inspection Service Region 6. Ibaloon nato, naging suki na nato sa kinanaton kay episode ang NMIS. Halin pa last year, tugtog subong, galing subong, bago na naman nga adlaw, ibaloon naton ang pinakabago na naman nga mga panugyan o kung mga advisory sa pila sa mga kaupod natin ng mga resource speaker sa aton ng programa Subong nga Aga. Pag-istoryahan naton, kaupod ang Meat Inspector 3 sa National Meat Inspection Service Region 6, si Ma'am Arvil A. Bactong, Sir Eugene Mark S. Taclas, at si Ma'am Jenny M. Campbell. Sir and Ma'am, greetings sa ating mga viewers. Good morning sa tanan. Mga sa ating mga tagpalampi. Ayun. And yes, umpisahan na natin ang ating interview. Ang muna natin yung pumangkot for the ano ang pinakabago, ma'am, no? Na meat safety campaign na Indursal sa NMIS 6 kag iinigin pa rin tayo. Good morning. Sa gihapon, ang National Meat Inspection Service nagapadayon sa implementar sa meat safety campaign to protect public health para ma-promote ang hygienic practice sa animal slaughtering kag to ensure safe and quality meat for human consumption. Ang pinaka-latest na mo naging conduct amo ang Meat Safety Awareness Seminar sa July 29, 2025 sa LGU President Rojas Capiz kag sang August 6 sa LGU Putotan. Ang mga nag-attend, ang mga dealer, traders, vendors, kag handlers nga halin sa merkado kag roadside vending. Yes, next natin yung pumangkot. Ano naman ang mga tema kag mensahe mga gin-promote sa mga kampanya natin sa NMIS 6 subong naman yung 2025. Ayan, sir. So aside from the Eat Safety Awareness Advocacy Seminar na nabanggit po ni Ma'am April, meron po kaming tinatawag na Meat Safety Consciousness Week, which is actually ginaganap po every third week ng October. And actually, this is a naging month-long activity po siya for the National Meat Inspection Service. And ang tema nito ay kaligtasan ng karne tungo sa bagong Pilipinas. And kasama po sa mga activities na ginagawa ni NMIS ay Meat Safety Advocacy Seminar, kasama po yung Linis Bahay Katayan, tree planting, hanging of streamers, among others. Thank you so much, ma'am. No? Paano naman nag-participar, sir, ang NMIS 6 sa patag naman niya sa animal welfare and hygiene standards, especially sa ating mga local meat handlers? Bali, sir, nag-participar si NMIS sa patagsang animal welfare base sa pag-train naton sa aton nga mga local government units amo na ang aton nga basic meat inspection training. Tapos, sir, bali ginatudlo naton sa ila pag ang animals bago ipasulod sa aton nga bahay katayan or slaughterhouse, dapat ang animals ay hindi stress-free kag healthy ang animals, sir. And talking about seminars naman for mga orientation, ano ang mga seminars o orientation events na i-conduct sa NMIS 6 para naman sa ating mga meat handlers at mga market vendors? Ayan. So, yung ating Meat Safety Advocacy Seminar, sir, kasama po dyan yung ating meat handlers and meat vendors. And another one na orientation po natin ay yung tinatawag natin na SOMOS, or yung Slaughterhouse Operations and Management Orientation Seminar. So, isa po sa mga attendees natin dito ay yung ating mga butchers at ang ating meat handlers, kung saan binibigyan po sila ng familiarization sa day-to-day operations sa slaughterhouse, kasama po yung functions ng offices, personnel na involved sa management and operations, kasama din po yung humane and hygienic slaughtering procedures and importance na meat inspection, hygiene and sanitation. Kasama din po dito yung waste management and record keeping. And
at the end of the seminar orientation po, nagkakaroon tayo ng dry run kung saan po makikita ng ating mga butchers and ng ating meat handlers kung paano po yung dapat na pagsagawa ng ating operation inside the slaughterhouse. And may I know, ma'am, sino bilang target mga participants ng mga training sessions natin? And ano usually ang mga key topics? Ang numbers ng target participants naman nagadepende na siya sa kung pila ang ihatag sa LGU na ipakanda kanila. Ang mga key topics naton, specifically sa food safety, number 1 is ginapakilala namon anay kung sino sa NMIS kag kung anong iyong function. Next is ang food handling, ang basic traits ng food handlers nga ginasiguro namon nga may ara sila health certificate, naka-attend sila sa meat safety ang seminar namon, kag ang personal hygiene. Syempre ginasiguro daton nga ang pagtatat sa ilang kaugalingon before sila magkadto sa dutyhan, nakapaligo, mga basic lang na sa soy, nakapaligo, nakatoothbrush, kag ang proper hand washing. Kag ang next is ang AO5, ang muna siyang administrative order, ang rules and regulation and hygienic handling of newly slaughtered meat, kag ang AO6 sa hygienic handling of chilled frozen and thawed meat and meat markets. Thank you, ma'am. And ano naman ang kolaborasyon kadto naman sa kolaborasyon sa NMIS 6 sa ating mga local government units, sa ating mga universities, kag private sector para naman yan sa pagpasanyo sa ating campaign. Naghahatag kami sa technical assistance sa LGU, specifically sa mga nagatuyo nga magpa-accredit sa slaughterhouse from local registered meat establishment to single A, kag kung possible, ma-classify sila sa double A classification. Sa mga university, nagabaton kami sa OGT. Ini nagalabot sa isa ka bulan or hasta makompleto nila ang 240 hours na gina-require sa eskwelahan. Ang mga estudyante ginadala namon sa slaughterhouse, dressing plant, kag sa mga cold storage para nga maka-experience kag makita nila ang obra namon as meat inspector. At the same time, nagakandak man kami sa food safety seminar kag enforcement para ma-monitor namon nga masunod nila ang among mga guidelines. Yes, kadto naman kita sa ating mga outputs and recognition. Ano ang mga outputs o recognition nga nakuha sa NMIS 6 halin na sa ating mga local mga partners? Okay, sir. Sir, bali nakabaton man sa pila ka plaque of appreciation kag recognition si NMIS sa aton mga local government units kag amo na ang mahatag nila sa aton sa mga technical assistance kag mga meat safety advocacy nga gina tender naton sa ila, sir. Yes, thank you. And ano naman ang intensive na role sa NMIS 6 man sa pagpatuman sa hygienic handling kag slaughtering protocols sa Iloilo kag Sampan? Sir, actually sir, hindi lang sa Iloilo sir kag Aklan kundi sa iban pagin nga gabanhanan sir, like sa Guimaras, Antique, sa May Dumaraw sir, kag iban pagin nga bahin sang panay sir nagakandak kita sa aton nga mga meat safety advocacy. And may no paano natin pinamonitor sa NMIS ang pagsunod naman niya sa meat establishment sa Food Safety Act o lang ating RA 10611 o kung meat inspection code sa diri sa Western Visayas. Yeah. So sir, as for Food Safety Act natin or yung RA 10611 and Meat Inspection Code of the Philippines, RA 9296 as amended by 10536. Meron po tayong mga meat inspection officers. So kami po is Sir Eugene Man April, kasama po kami sa mga meat inspection officers. And meron din po tayong tinatawag na deputized meat inspection officers kung saan ang mga partners po natin na MIs sa ating mga local government unit kung saan kami po yung nagsasagawa ng inspection sa ating mga accredited or licensed meat establishments. So, pag sinabi po nating accredited meat establishments, kasama po dito yung poultry dressing plant, slaughterhouses, cold storage warehouses, meat cutting plants, and meat depot center. So, meron din po tayong tinatawag sir na Meat Safety Quality Assurance Program
kung saan consist po ito ng good manufacturing practices, sanitation standard, operating procedures or yung SSOP, and hazard analysis control point, kung saan po minimake sure natin na yung mga meat establishments na ito ay sumusunod sa ating national policies and standards. And we're just curious on no, sir, ano ang mga penalty mechanisms kung, for example, may violations of meat establishments sa NMIS 6 jurisdiction? Bali sir, based sa aton nga Meat Inspection Code of the Philippines, may ara kita mga penalties, imprisonments nga implementar at ginabasihan ukol sa mga violation. Kag kalimbawa sa mga violation nga na, sir, pag ang hindi kita nagpa-ihaw dito sa hindi accredited na meat establishment, hindi dokumentado ang aton nga mga karne, bali nagkarga kita sa hindi accredited nga meat inspection vehicle, kag iban pa sir. Yes, about naman sa pag-tanaw sa NMIS seal or proper meat inspection, ano ang mga public advisories natin na ibaba sa NMIS 6, ma'am, para sa ating mga consumidor? Bali, sa subong, padayon kita nga nagakandak sa meat inspection at advocacy seminar sa mga kabanwahanan. Kung sabihin yun na sulit-sulit, ginanamon hambal sa mga manugbakal sang karne na dapat siguraduhon din nila nga may naka-display nga MIC amon sa atong meat inspection certificate para sa local products, kag COME, Certificate of Meat Inspection sa imported. Kag syempre, dapat i-check nila nga ang mga baboy may tatak halin sa slaughterhouse para sigurado na nag-agi ini sa aton nga slaughterhouse kag na inspection sang deputized kag authorized naton nga meat inspector. Yes, and ano naman ang ating mga efforts sa NMIS 6 para makapasipog pa natin ang digital transformation kaya sa MTV registration system o connect inspection work. Okay sir. Bali as of now sir, sa nahambal mo sir MTV registration system, as of now manual pa si NMIS. Pero may ara na si NMIS na in-house na under development pa. And actually sir, may ara na si NMIS na running na system which is ang NARIS or ang National Meat Inspection Service Accreditation and Registration System. Amo na sir, sa ano naman na? Yeah sir, sa mga meat establishment naton. Amo na ang sa pag-submit sang aton mga meat establishment sang ila documentary requirements para sa ila renewal or new pagbago sang ilang license or operate sir. Mana. And if you're curious, sir, no, and ma'am, paano naman din-implement sa NMIS 6 ang awareness campaigns ang work naman niya sa antimicrobial resistance o kung AMR sa ating mga local mga stakeholders? As laboratory focal, ang National Meat Inspection Service Laboratory Division may annual scheduled collections ng sample for laboratory tests sa tanan nga accredited nga meat establishment. Sa bulig sang plant officer kag deputized meat inspector naton, naga-collect kami sang sample sang intestine nga may fecal content halin sa manok, baboy kag baka. Kag ginasubmit namon ina sa Central Meat Laboratory agod nga i-process nila ang testing. Tapos ang result ginapadala balik diri sa amon kag ginahatagan namon copy ang aton nga mga meat establishment. And lastly na lang, ano ang mga ginaset na long-term goals o target sa NMIS 6 para naman niya sa food safety at meat inspection sa masunod na niya ng mga Pinoy? So, isa po sa long-term goal ni NMIS for food safety, particularly sa ating meat inspection, ay yung pag-standardize po ng ating mga tinatawag na locally registered meat establishment. So, ang goal po natin is ma-accredit sila or ma-license sila into single A meat establishment to double A. So, pag sinabi po nating single A, sinusunod po nila yung minimum adequacy ng livestock and fowls na in-slaughter natin sa slaughterhouses. And within the city or municipality lang po yung distribution nito. And then yung sunod na goal po natin from single A ay maging double A standard po sila
which is semi-automated na po yung kanilang facilities, and yung operational procedures po nila ay sufficiently adequate sa pag-slaughter ng ating food animals. And of course po, yung mga meat establishments na ito ay sumusunod po sa ating good manufacturing practices and sanitation standard operating procedures po. Yeah. Yes, there you have it mga ka-agri. Nabatian natin ang pila ka mga updates the latest na mga progress, especially sa ating National Meat Inspection Service dito sa Division 6. And pinapasalamatan man natin ang ating mga resource speakers subong aga nga naghatag man kag nag-share sa ilang ibalo update nga mapalapot sa aton nga mga local mga stakeholders dito sa Western Visayas. Sa masunod na naman nga episode, panibag-o na naman nga topic ng aton pag-istoryahan kag makaugod naman naton ang pila ka mga key officials o mga personnel sa nagkalain-lain mga attached agencies ay dahil ng Department of Agriculture, Western Visayas. Sa liwat, ini si John Candelario, gikan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Maayong aga sa ating There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sa kalamansi, syempre gamay akong sa subong kay sa unaya ng dapila pa man ang kapuno kalbayon ang amon nga mga bakal sa kalamansi, amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo. Dayon, nakita mo namin nga daw nag-amat-amat niya siya namin ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal kay tungod nga damo naman sa mga production sa kalamansi diri sa Guimaras. Amo na nga mga processing nga nga production, amo na nga daw na-expand kanina sang amon nga nga tanom. Nakita mo namin nga namin man ang income during sang peak season, tapos damo man ang nagabakal, damo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on goods, hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology bago nga technique nga mapabunga mo sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention
sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano bala ang problema, ano ang ugat sang problema nila, kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sang loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation, kag mahatagan man sila access sa market kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa pag baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka si processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, iya sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa calamansi ginakuha ko sa among mga members na nagaproduce sa mga calamansi growers. Na-inspired din sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers na pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan na kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako nga mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig na sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sa healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really nga needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve nga buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang himuon ng farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific nga peste sa iyang calamansi, and then ang POAS is magakadto sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide.
limited market access. Ang amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginaatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagpasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and FTC2 kasi sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sang kalamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sa other nilang nga supply, ta ginabaligya man na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLIMA project. That's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No? So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component and the LGU is visibly and is really serious about this project, and I think it's just rightful that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLIMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only provides, not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the BSWM team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkoko. Sa dulo ng taon, lumawak ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya. Kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkoko lamang. Yung bago po dumating yung CRM dito, sa amin dito, nagmanais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, nice lang talaga, lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang contouring. Si ano sila pangamalot? Si Sangona, Pangaray, Mais. Lapit lang na sa umanang mais. Mga nagnay, mga galingoy. Ang panawagan mo sa nila kung sino
Mangayot bulig, bulig maganda. Kung daw maganda. Kaya nabilipisyon ay kung makatulog to doon. Ano daw bulig na sa pagkabuhin namin. Kaya kung may mga hilig ka sa dawat, kaya magpinga ako. Training niya na ako kumito sa mga aktorang ko po. Hindi dyan mong hindi lang makita mo pala yung mga tanong iba to yan sundo mo ito kita mo ito lapad-lapad mga tanong ito sa akin ano daw niya kaya ito lang satos na tandaan ko doon mga ginagturan namin ito na makabuli kita mo ito mga tanong nila so gusto ko sa good na anda mo ang presada sa video pa ron na lain na sunod pa yung buligan kami sa pagtulog ba? So na mga tanong, mga saling kung kailangan dyan. Tudo ka rin, mga prutas yung ka na, mga pinya, mga saling baridad doon saling. So nag-aamot na isipan mo mga talong naglugan. Nakikita mo ba na ang uning kinaalam na gintutulo sa inyo sa karon makabulig siya o hindi siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig yan. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala na sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanom. Kaya wala mo, dito, ginabakal ang tanan mo. Kaya nagtaniman ko, galing to syempre, ang tanim ko, ng gulay na isang tanan, isang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, gusto ako katanin kung doon ko gusto. Nagpursige ako. After ko nag-OFW, nabalik din ako sa area ko. Nakaupo pa paano, nakapundal ako sa concrete na balay. At least natapos ko na ako na balay dito sa Manila. Mga ilang taon na may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko nga nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanong sa mga produkto, mga fruiteries. Di sa akin wala naman problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nadaton ko ang project sa SLRMA until wala ganun naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako na dito na ibibig sa akin sa mga kinawala sa balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kasi siyempre, hindi nang dako ang tao sa SLRMA, pero amat-amat, nag-iara na wala nga sa mga sake, pero i-expand namin, hasta na, until sabihin, hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang, kasi siyempre, kung din lang itong sake, lang to ang ginadugan namin
namin sa area naman para maubos namin itong 10 hectares. Dako dito sa nabulig sa akon sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Dako gid. Actually, sa processing sa among mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, juice. Dako dito sa naibulog kay actually gina-adapt ko kaya ginahilo ko dito para sa mga bata. Dako nabilog. Ang sa isa na yung na tublo din sa akon about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano nagtanong, paano mo maalagaan ng isang puno like banana. Dako dito na naibulig sa akon kung saan yung nakuha ng soccer, saan gaano kadako, pila ka bulan ang sang saging. Dako bigaya kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko nga. Willing ako na nagtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintudlo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip lang, isa puso mo dapat para na sa ulihi, i-apply mo sa inyo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content, bago sa pagpa-farm kasi may contour na, tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inamin sa konto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000. Sunod doon, sa banana, medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na so, ang naitulong lang sa akin sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang pro. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, nakapagpatayo, malaking naitulog sa akin ng project na kasi siyempre kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko makapagpatayo ng ganyan kalaking Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan, kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Before kami
during nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na naman subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay, nag-aarasinso. Kay gabos man na ma'am sa testimony sang amon nga farmer mo, kay kada isa gina-interview namon. Nag-visit gina namon sila ma'am weekly. Ang amon nga BSWM monthly. So makita din naman ma'am ang improvement sa amon ng mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasaka na hipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction ito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga itong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Alcoco ay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and then yung iba nakabili na ng mga motorsiklo, nakapagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muna. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department dahil po doon sa proyekto ninyo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Dahil ng dyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yung dyan naman, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 10-4 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income yan. Maliit na nga yan, man, kasi ano yan kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malaki talagang pasasalamat ko sa BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo-lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko doon, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sa lahat na farmer sundin at dadayahin yung project ng Michelle Ramon, lalong-lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit konting area lang, kahit hindi umabot ng 1 hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako mo po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, pinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado
na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.